Ito ang literal na kain suka. Biruin ninyo, gustong makipag-alyansa ng mga dilawan, mga pinklawan, mga simpatisan ng NPA dito kay Bongbong Marcos para lang matalo si Sara Duterte sa 2028. Ito yung mga sigaw ng never again to martial law. Andyan na yung kung ano-anong mga salita ang ibinuto nila kay Bongbong Marcos. Ngayon, willing silang makipag-alyansa para nga talunin nilang si VP Sara. So, ano magiging implikasyon nito? Ano yung magiging, kumbaga, ano yung magiging itsura ngayon ng mga dilawan kapag inendorso na ni Bongbong Marcos itong si Leni Robredo? Kasi kung inyong titingnan, hanggang ngayon wala pa pong nakikitang pwedeng ipantapat si Bongbong Marcos o wala man lang siya mapili kung sino ang ilalaban dito kay Sara Duterte. Ngayon, itong mga dilawan, nagtataasan ng kamay kay Bongbong Marcos at sinasabi, si Leni Robredo na lang ang ituro mo, ang endorso mo. Bigyan mo lang ng makinarya, kayang talunin itong si Sara Duterte. So, ito na yung talagang literal na kain suka na kahit na alam nyo yun na isinusuka nila ng todo, kahit na ito panis na suka na, talagang kakainin nila para lang matalo si Sara Duterte. So ito panoorin po natin tong balitan to kung saan nga mukhang yun na talaga ang gagawin ng mga dilawan para lang makabalik sila sa pwesto at matalo si Sara Duterte. So ito panoorin po natin, pero syempre bago lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe or nakapollow sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe or yung follow button at the same time pa-share and like na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito panoorin po natin. Tech Ronald, I wanna touch up lang doon sa sinabi mo kanina na yung tungkol sa pagsusuot ng pink medyas. No? Are we gonna be expecting an alliance between the Marcoses and the pinks and the yellows? Because ano na ang sasabihin ng mga supporters na may ayaw kay Duterte at hindi din naman din gusto si Marcos? And of course, yung sinasabi nila na the Dilaws or the Pinks ran after the banner na never again. Tapos all of a sudden, merong parang joint forces na mangyayari. So, what's your take on that? I doubt if there's going to be an alliance. Dahil na medyo antagonistic yung base ng pareho. Yung Marcos base at saka yung Pink base. Ang pwedeng gawin ay isa lamang ang kandidato. Not necessarily an alliance or a coalition. Ang magiging mangyayari dyan ay wala nang ibang papatakbuhin. Isa na lang. Kung hindi may impeach si Sara, tingin ko lahat mag-unite para sa isang kandidato na lang. Whether So, wala raw alliance na mangyayari, pero magkakaroon lang sila ng isang patatakbuhin para talunin itong si Sara Duterte. So, anong ibig sabihin nun? Walang alliance, pero isa na lang ang kumbaga, magkakasundo yung mga dilawan, pinklawan, at mga simpatizer ng NPA dito kay Bongbong Marcos na isa lang ang patatakbuhin. Sa ngayon po, ang sinasabi ng survey ng mga dilawan na kinakalat ngayon, si Leni Robredo lang daw po ang pwedeng tumalo kay Sara Duterte dahil nga sa latest ng Okta Research na survey, nilamangan na ni Leni Robredo itong si Sara Duterte. So, kung titingnan nyo, si Bongbong Marcos wala pang napipili dahil walang gustong tumakbo sa liderato ni Bongbong Marcos kasi puro kamalasan yung aabutin. Kaya ang mangyayari rito, ipipresenta ng mga dilawan, mga pinklawan at ng mga simpatizer ng NPA etong si Leni Robredo para patakbuhin nila bilang presidente. So lalabas nito, alyansa pa rin. Pero pinalalabas nila rito, walang alyansa mangyayari. Pero isa lang ang patatakbuhin at ang imunguso nila si Leni Robredo. So kahit paikot-ikutin pa nila itong senaryo na to, isa lang po ang nangyayari. Nagkakasundo na po yung dilawan. Kinakain na po ng mga dilawan yung sinusukan nilang tao dahil yun lang ang makakatulong sa kanila pagdating sa makinarya. Kasi kung wala namang makinarya si Leni Robredo, hindi siya mananalo sa presidential election at kahit pa siguro tulungan siya ni Bongbong Marcos, kahit na tingin natin medyo malayo yan, pero dahil nga yung
magiging goal nila rito kung hindi nga may impeach si Sara Duterte, kailangan hindi manalo si Sara Duterte sa 2028. Kaya nga 'di ba, ngayon ginagawa na nila ng paraan para hindi nga kumbaga ma-impeach si Sara Duterte. Kasi nga alam ni Bongbong Marcos, kapag si Sara Duterte nakalusot sa impeachment, tapos na po yung kanyang karera. So ganun din po yung mangyayari dito sa mga dilawan. Tapos na rin po ang kanilang magiging karera. Kaya ang mangyayari rito, ipipilit po ng mga dilawan na inguso si Manang Leni Robredo dito kay Bongbong Marcos. Kahit na ilang beses nang isinusuka ni Leni Robredo si Bongbong Marcos, ipipilit nilang ipakain para lang manalo sa 2028. Whether that will be a formal coalition, I doubt it very much. No, dahil nga sabi nyo, it will antagonize both base. So ang pinaka magiging suporta na nila ay wag magpatakbo. No? So ang mangyayari diyan, kung isa lang ang kandidato, then there is an unofficial recognition, unofficial support, no, sa isang kandidato labang kay Sara. But it won't be a formal coalition. Oo. Lalo pa ngayon, may usapin pa na sinabi ni PBBM na there's no ill-gotten. So, di ba? Walang patatakbuhin. Uutusan nila si Bongbong Marcos na huwag magpatakbo ng kahit sinong presidential bet. Kasi mahahati nga naman kung titingnan nila. Mahahati yung boto ni Bongbong Marcos tsaka ni Leni Robredo. So, possible na halimbawa, sabihin na natin na kahit kunya-kunyarian na lang siguro na lumamang nga si Leni Robredo, kung tatakbo naman yung patatakbuhin ni Bongbong Marcos, so possible mabawasan yon. So, ang ending, Sara Duterte pa rin po yung mananalo. Pero yung senaryo yung gustong mangyari nila rito, dahil nga kailangan huwag magpatakbo si Bongbong Marcos para makuha ng mga dilawan yung presidential bet nila, yung pagiging presidente, talagang pipilitin nila si Bongbong Marcos na huwag magpatakbo ng tao para lang masigurado ni Leni Robredo yung pagiging presidente. So sabi nga rito, 'di ba, kailangan parang hindi siya yung talagang automatic na tutulong. Pero tutulong pa rin. Palalabasin lang nila na kunyari galit-galit muna tayo, 'di ba, magsisiraan tayo, magbabanatan tayo sa eleksyon, sa mga debating ganyan. Pero magbibigayan sa ilalim yan pantulong sa pangangampanya ni Leni Robredo. So ganun ang mangyayari diyan. Pero kahit siguro gawin nila yon, mukhang mahihirapan nga silang talunin si Sara Duterte. Ngayon pa nga lang, wala pang ginagawa si Sara Duterte, pero halos sure win na yung kanyang pagiging presidente. Gotten wealth, of course. That's a different issue, but of course, alam na natin yung kaakibat ng issue na yan. Anyway, so there's no go ahead, Sek. Yeah, kaya nga correct yung sinabi mo, Angela. No, it will be a burden on the candidate for now kung magkakaroon ng formal coalition or formal support. It will be informal in the form na walang ibang kandidato. Yun, ako na yun. Pregnant with meaning na yun. Kung walang papatakbuhin ng gobyerno, no? At kahit wala silang openly susuportahan, malinaw yung mensahe. So, ibig sabihin, talagang walang ipapanalo si Bongbong Marcos. Kung sasakali ganun yung magiging senaryo yung gusto nilang mangyari. It means lang talaga na wala talagang kakayanan magpanalo itong si Bongbong Marcos. So napakalayo nung isinisigaw ni Larry doon na hindi raw mananalo si Sara Duterte kung wala si Bongbong Marcos. So ngayon, ang nangyayari, walang may papanalong kandidato si Bongbong Marcos. Kahit na sino pa yung ituro niya dyan, kahit siguro nga, ito nga, di ba, kainin niya yung sinukan niyang si Leni Robredo naman, kainin niya yung isinukan niya si Bongbong Marcos, malabo pa rin para talunin si Sara Duterte. So, sa palagay ninyo, papayag kaya si Bongbong Marcos na si Leni Robredo ang kanyang itaas ang kamay para lumaban dito kay Sara Duterte? So, paki-comment down below po. So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.